Grabe mga tol, nakakagalit talaga ang araw po na ito. Itong si Alan Peter Cayetano, sa pangunguna niya, absent na naman po ang majority bloc. Hindi na naman po nagawa ng Senado ang kanilang trabaho sa araw po na ito. Anong mga dapat pong ibansag at itawag po natin kay Alan Peter Cayetano? Kawatano. Sabi ni Ramon Tulfo, bading, Mr. 10K. Paki-comment nyo lamang dyan sa chat area mga tol kung ano yung dapat pang ibansag dito. No? False prophet, kaya tae, ano pa? I-comment nyo lamang dyan sa chat area. Talagang hindi po katanggap-tanggap ang ginagawa po ngayon itong si Alan Peter Cayetano para lamang maprotektahan ang kanyang interes. Hindi po ako naniniwala na yan po ay para sa bansa at para sa mga kababayan po nating Pilipino. Maliwanag po na ginagawa po nilang paralisado ang trabaho ng Senado. No, kapal Mux Kawatano, sabi ng mga manonood po natin, demonyong bakla. Sige lang, sabihin nyo lamang. Babasahin ko po ang inyong mga komento. Sinister President Cayetano, no? Caldero Cayetano, kanakanan teteng ganid. O, Kawatano ng minority. Anong ibig sabihin nun? Pinagre-resign. No, resign Cayetano, mamaya pag-uusapan natin yan. Agi Balls Bading. Ano yung Agi Balls Bading? Tatawa-tawa lang ako pero piko na ako kanina pa sa balita mga tol ha. 10K. Anak ka ng teteng na yan. Demonyong SPC. O ano pa? Sige lang, itawag nyo lang kung ano yung mga dapat nating itawag dito kay Alan Peter Cayetano. Nakakahiya talaga ang pinagagagawa ng tao na ito. Grabe kaganid sa kapangyarihan. No, dinadahilan niya pa yung Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday para daw siguradong hindi maapektuhan at matutuloy. No, protector ni Sara. Kawatano resign na. Ano pa? Ugaling sanggano sa kalye. Yun lamang ba yung pwede nyo itawag? Kawatano? Anyways, ito po yung mga kaganapan Nakakainis talaga no? Oras ng sesyon, dapat siya ang nagpe-preside sa Senado, nag-livestream pa sa Facebook niya. At ilan sa mga bahagi ng livestream niya, ito pong mga babasahin kong balita at mamaya yung bahagi ng video, ipaparinig ko rin po sa inyo. Nakakarinding pakinggan. Gumagamit na naman ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa 1PH, walang sesyon. Sa isang Facebook Live, kinumpirma ni SP Alan Peter Cayetano na walang Senate session ulit ngayong araw, June 2. Demonyo talaga sa paningin ko tong Cayetano na ito Anya, isa itong protesta against a puppet Senate na gusto umano ng minority. Dagdag pa ni Cayetano, ginagamit umano ang pagka-aresto kay Senator Jinggoy Estrada para makuha muli umano ang minority bloc, ang majority. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee sa Thursday, June 4. Ay nako, anak ka ng teteng kang Kawatano ka. Ito pa, sabi niya, ang majority ginagamit rin po yung rules sa tama, morally and legally. Naniniwala ba kayo dito kay Kawatano? To ensure na hindi agawin ng mga committees para po patuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Alam niyo mga tol, kahit anong gawin nila dyan sa Blue Ribbon Committee hearing, kahit ilabas nila ang sandamakmak na ebidensya, partikular laban na kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Congressman Martin Romualdez, wala rin kayong magagawa. Yun ang katotohanan. Kasi ang Blue Ribbon Committee, your primary job is to hear in aid of legislation. Ngayon, kung may mga ebidensya mang makakalap, you will just recommend. Wala kayong kapangyarihan to prosecute. Mga anak ka ng teteng kayo. No? Pinaglololoko mo ang tao. Hindi totoo na para protektahan lamang ang Blue Ribbon. Ang totoo, kaya mo kinukumbinse ang majority para protektahan mo sarili mo. Kasi pag pumasok ka ang katotohanan, Cayetano, masisipa ka na bilang Senate President. Inuulit mo lang ang ginawa mo noong panahon na ikaw ay nanunungkulan bilang Speaker sa House of Representatives. Ngayon naman, ginagawa mo na naman dahil ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Tapos dito pa, sasabihin pa, I am a witness. No? Narinig ko yung mga offer sa kanya kay Senator Jinggoy Estrada. The minority senators know this, so stop lying.
Sino nagsisinungaling sa tingin ninyo mga tol? Ha? Babasahin ko po muli ang balita mula po sa News 5, bahagi ng live niya. Alam ko for a fact na totoo na binabargain ng kanyang kaso. Anak ka ng teteng, wala pa kayo sa majority. Inuumpisahan ng imbestigahan si Senator Jinggoy Estrada. Saksi umano si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga alok kay Senator Jinggoy Estrada na umalis sa mayorya kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Ano yun? Ganun-ganun lang kadali. Pagka sumapi si Jinggoy Estrada sa minority, wala na siyang kaso. Ang daming mga ebidensya laban sa kanya. Anak ka ng teteng. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Noong una, wag kang sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. Saad ni SP Cayetano ngayong Martes, June 2. Matatandaang inilahad ni Senator Estrada na maraming beses umano siyang inalak na umalis sa Senate majority kapalit ng pagbasura ng kanyang kaso pero hindi niya raw ito tinanggap. Sabi nga, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw o ang kapatid ng magnanakaw ay isang sinungaling. Alan Peter Cayetano, ito pinaka-worst dito mga tol, no? Yung mapapakinggan nyo po dito kasi nagsasalita na naman ng may kaugnayan sa Diyos. O, pakinggan po ninyo Demonyo yata ito eh. I thank God for this opportunity to again directly talk to you, mahal namin mga kababayan. Yak! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagkatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ng ating bansa. Naku po! Kasama po sa Kinikilabutan ako mga tol. Kasi alam kong napakasinungaling ng tao na ito tapos makadiyos ang datingan. Anak ka ng teteng. ay ang katotohanan. This verse, John 8:32. Naku po! Ay! Then you will know the truth, and the truth shall set you free. Grabe, no? Sa bagay, ang demonyo nga, nagsalita din ng salita ng Diyos eh. How much more itong si Alan Peter Cayetano, di ba? Saka alam ninyo mga tol, marami ng mga halimbawa na gumagamit ng salita ng Diyos pero tingnan nyo naman ngayon. Pinakamagandang halimbawa si Apollo Kibuloy O pastor pa yon. Ngayon kumakaharap sa kasong sexual abuse at human trafficking. Ito si Alan Peter Cayetano, sooner or later tingin ko makakarma din ito. Hindi ako naniniwalang pinoprotektahan po ito ng Diyos. No? Sabi nga nyo, false prophet. Hindi naman kasi siya propeta. Hindi rin naman siya mangangaral ng salita ng Diyos, gumagamit lamang ng salita ng Diyos. Pero malakas ang paniniwala ko na kung ano ang sinasabi po nito kabaligtaran sa ginagawa niya. Madalas po tumako, the truth shall set you. Huwag na natin panoorin kasi kinikilabutan ako mga tol eh. No? Yung mga ilang bahagi naman ng live na yan, ay nabasa na natin kanina. Mas mag-focus tayo. Ano ba ang ginagawa ngayon ng minority? Eto, nananawagan na sila. Very vocal na ang minority, ang SB 11, na mag-resign ka na, Alan Peter Cayetano. Sa balita ng News 5, SP Cayetano pinagre-resign ng minorya. Dapat na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano dahil hindi umano niya kayang pamunuan ng Senado ayon sa minority bloc. Matapos ito ng muling hindi pagsipot ng mga miyembro ng majority dahilan upang hindi matuloy ang Senate session sa ikalawang sunod na araw. Napakaraming agenda na dapat magagawa ngayon, no? Kaya sa naging live stream kanina ng minority bloc, ilan po diyan binanggit nila at sinasabi nga nitong si Miguel Zubiri na sisihin ninyo si Alan Peter Cayetano, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na hino-hostage ng mga hospital. Kasi dapat maipapasa na ang batas na yan ngayon kung ginagampanan lamang nitong si Alan Peter Cayetano ang kanyang pagiging pinuno diyan po sa Senado. Basahin po natin ang pahayag ng minority bloc. Nawala yung punta tayo kay Senator Ping Lacson. Ito, basahin po natin O yan Ito po ang pahayag ng minority bloc, Solid Bloc 11. Alan Peter Cayetano, resign. What happened today
was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Ipatagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan nating lahat, mga tol. Translate in Tagalog. Yan, basahin po natin sa wikang Tagalog para mas maunawaan po nating lahat. Ayon po dito sa Tagalog, magbitiw na si Alan Peter Cayetano. Ang nangyari ngayon ay isang malinaw na pagtalikod sa responsibilidad, kapabayaan sa tungkulin, at tahasang pagwawalang bahala sa mga tuntuning namamahala sa institusyong ito. Hindi maaaring pahintulutang tumigil ang Senado sa paggana dahil lamang sa pagtanggi ng namumunong opisyal nito na gampanan ng kanyang liderato. Sa ilalim ng Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate, maaaring ipagpaliban ng Senate President ang pagdaraos ng sesyon matapos makipagkonsultasyon sa Majority Leader at Minority Leader. Nilabag ang patakarang ito. Hindi ito basta simpleng pagkakamali sa proseso. Ito ay isang direktang paglabag sa mga alituntunin ng Senado at isang seryosong kawalan ng paggalang sa institusyon at sa sambayanang Pilipino. Dapat magbitiw si Senate President Alan Peter Cayetano dahil ipinakita niyang hindi na niya kayang gampanan ng maayos ang tungkulin bilang pinuno ng Senado. Inuulit po natin, ayon sa minority bloc, dapat magbitiw si Senate President Alan Peter Cayetano dahil ipinakita niyang hindi na niya kayang gampanan ng maayos ang tungkulin bilang pinuno ng Senado. Nakakahiya ka talaga, Alan Peter Cayetano, at napakakapal ng pagmumukha mo. Kaya may hamon sa iyo si Senator Rapi Tulfo. Kung matapang ka, ayon kay Senator Rapi Tulfo, pumunta ka dito bukas. Senator Rapi Tulfo made a sharp challenge to Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo sa Senate na sa susunod na plenary session bukas, Wednesday. After the latter claimed that minority was trying to wrest control of the Senate to prevent the hearings of the Blue Ribbon Committee on the Flood Control Crisis. Yan kasi yung pinalalabas nitong makapalang mukha na si Alan Peter Cayetano Kaya daw po sila uma-absent ngayon para masigurado lamang na matutuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa Thursday. Pero inuulit natin, mga tol, it doesn't matter kung ano man yung ilalabas yung mga ebidensya dyan, which is alam na naman ng taong bayan, katulad ng 18 ex-Marines, I do not know bakit nga binawi yung invitation sa 18 ex-Marines at kung sino-sino pa na posibleng ilabas nyo, it doesn't matter. Ang magagawa nyo lamang ay magrekomenda, hindi nyo kayang magsampa ng reklamo sa hukuman. Ang makagagawa lamang yan, Department of Justice at Office of the Ombudsman, kung saan yung mga kasamahan mo ngayon dyan sa majority, nauna na si Senator Jinggoy Estrada na kinasuhan nila, kaya ngayon nakakulong na. Tapos sa mga susunod na araw, posibleng makulong din si Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, at saka ito pong si Rodante Marcoleta. Kaya sige lang, pagbigyan nyo ang hilig nitong si Alan Peter Cayetano, pero ang nakakalungkot kasi dito, mga tol, kapag ka patuloy na ganito ang akto nitong si Alan Peter Cayetano, kawawa po ang ating mga kababayang Pilipino Kawawa po yung mga manggagawa po natin sa barangay sectors, na dapat magkakaroon ng pagsasabatas na yung Magna Carta for barangay workers. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa titulo. Tapos kawawa yung mga kababayan po natin na may mga pagkakautang sa ospital at hindi po makalabas dahil kailangan pang bayaran yung kanilang mga pagkakautang. At iba pang mga sana nagagawa pong agenda diyan po sa Senado pero hindi nangyayari dahil po dito sa kawalang hiyaan, kakapalan ng mukha nitong si Alan Peter Cayetano.
Ito po yung naging live stream kanina ng minority kung saan yung mga pinag-usapan po natin ay isa-isa po nilang binanggit dito. Pakinggan po natin sila mga tol. Ang unang nagsasalita dito ay si Senator Risa Ontiveros. Pinakahapon na, let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado, alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamumuno. Totoo naman talaga, mga tatanga-tangang Duterte supporter, ang kapal ng pagmumukha ng pinagtatanggol ninyo si Alan Peter Cayetano eh. Napakakapal talaga ng pagmumukha. Biruin mo, poprotektahan mo ang isang akusado sa seryosong kaso, plunder, pandarambong, poprotektahan mo ang isang tao na kumakaharap sa kasong crimes against humanity, gagamitin ng Senado para isulong ang kanilang mga personal na interes. Nakikita nyo ba yan, mga tatanga-tangang Duterte supporters? O talagang mga tanga lang kayo, kaya hindi nyo makita? Ay, ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-aapit kami sa isa pang samahan namin sa majority block. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin, wala. Tingin namin, nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi man lahat sa majority ay mga nagpapagod. Meron pa sa mga mabait. So I feel to those members of the majority na meron pang takmuhan sa pag-iisip. Pumasok mo. O naka-live na naman ngayon yung makapalang mukha na si Alan Peter Cayetano. No, sobrang kapal ng pagmumuka, ayaw magtrabaho pero nagla-live, parang vlogger lang. Hindi na natin panonoorin yung live niya ngayon kasi sigurado magsasalita na naman yan ng salita ng Diyos pero iba ang ginagawa. Kung ikaw talaga maka-Diyos, Alan Peter Cayetano, hindi ka dapat kumakampi sa mga mamamatay tao. Hindi ka dapat kumakampi sa mga magnanakaw. Dapat kumakampi ka sa mga matitino. Tingnan mo naman yung mga nakapaligid sa iyo sa majority. Isa-isahin natin. Yung pinagtanggol mong si Bato de la Rosa, akusado sa pagpatay ng napakaraming mga Pilipino. Yung kasama niya na si Bongo, parehas ang akusasyon. Dito sa Pilipinas, may kinakaharap din na reklamong plunder at iba pa. 4 na kapwa mo senador diyan sa majority, plunder ang kinakaharap ng mga problema. Yung isa nakakulong na, si Jinggoy Estrada. Yung 3, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, at saka ito pong si Rodante Marcoleta. Tapos yung isa, nagkanlong at nagpatakas, dating convict, na si Robin Padilla. Actually, hindi dapat natin tawaging ex-convict eh. Dapat tawagin pa rin natin convict itong si Robin Padilla kasi hindi naman nawala yung pagiging convicted niya. Tama si Dinmel Santa Maria sa kanyang pagpapaliwanag nung mapanood ko eh. Hindi tamang tawaging ex-convict. Dapat ang tawag diyan convict. Kasi convicted naman talaga sa illegal possession of firearms itong si Robin Padilla. Si Babalina, convicted din po ito sa korte sa Estados Unidos. Ang magkapatid na Mark Villar at Camille Villar may kinakaharap na kasong market manipulation, insider trading o paglabag sa Securities and Exchange Commission Code of the Philippines na nasa DOJ po ngayon. No? Halos lahat. Ikaw mismo, Alan Peter Cayetano, may issue ng korupsyon. Bagamat hindi ito nauwi sa pagkakaso nung ikaw ay chairman ng isang committee ba yon sa SEA Games? Kaya ka binansagang kaldero eh. Si Pia Cayetano, meron ding issue ng plagiarism. Lahat ng mga nakapaligid sa inyo o lahat kayo, nakakahiya. May mga kontrobersiya kayong kinapapalooban. Tapos, salita ka pa ng salita ng Diyos, anak ng teteng talaga. Sir, may pag-alok po ba kay Sen. Jinggoy Estrada na umanid kapalit pagbasura na po ng kaso sa kanya? Walang ganyan. Yung pag-usap sa isang kasama namin, normal yun. Hindi parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na wala pananakot, hindi ka lang ako gulong. No power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. Diba? Anak ng teteng, yun talaga ang nangyari. Rule of law.
Tapos sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano, pinupuwersa ang member ng majority para lamang lumipat sa minority at hindi na makasuhan. Ginagawa mong tanga ang mga Pilipino eh. Alam mo, makapal na mukha na Cayetano, kung nagagawa mong tangahin ang mga Duterte supporters, sila lang yon. Hindi lahat ng mga Pilipino. Kakaunti nga lang ang Duterte supporters. Majority ng mga Pilipino hindi naman sumusuporta sa mga Duterte. Pansinin ninyo, ipagpalagay natin na ganun sila karami, 30%. Eh di 70% ng mga Pilipino ayaw sa mga Duterte at 30% lang kayo na nagbobolahan kahit alam nyo naman ang mga mali kayo, galit na galit kayo sa anomalya, flood control project controversies, pero itong mga napagkakasuhan, pinagtatanggol nyo mga hinayupa kayo. Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Minority? Ay, piko na mga Duterte supporter na tatanga-tanga. Tuwang-tuwa naman ako. Ang dami natin kasing views. Ay, nako, mga tatanga-tangang Duterte supporters, pwede ba kayo magtawag pa? Magtawag pa kayo ng mga tatanga-tangang katulad ninyo kasi mga matatalinong manonood ni Top 1. Sagot ang mga matatalinong manonood ni Top 1. Nandiyan, nanonood sila. Nagko-comment pa nga. Pero yung mga tatanga-tangang Duterte supporters, natutulungan niyo pa ako sa ginagawa ko dito. Mga tanga! Sino-sino po kaya? Sir, ano po ba sa labanan ng Kita namin, malaki sa amin. Pero si Alan Peter, Oh, tablado ka na. Tablado ka na, Alan Peter Cayetano. Malapit na rin maubos ang swerte mo sa buhay. Alan Peter Cayetano, matatanggal ka rin dyan sa pwesto mo. Mauubos din yung swerte mo. Hindi ka natatanggapin ng minority. Sabi nga dito ni Senator Rapi Tulfo, lahat ng majority pwede pa nilang matanggap pero ikaw, stay put ka lang dyan. pero marami. Marami nagtatext sa akin. Gusto talaga na magtrabaho, hindi nila maintindihan ba? Nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw na presiding officer. Grabe, no? Never. Ang kapal ng mukha. I'm in the Senate and I'm sure the Sobra. Senator Kiko, Senator Sen, hindi po nangyayari pag nangyari dito sa atin. So talagang, it is unprecedented and I think it is really a direction of duty and a abandonment of this post as the leader of this institution. Kaya na kami ng paumanhin dahil kanina, dalawang third reading sana, nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Dapat dun sa walong Ang katotohanan kasi dito mga tol, it's only a matter of time na lamang sa posisyon nitong si Cayetano. Talagang ito'y kumakapit na lamang na parang tuko sa kanyang posisyon. No? Kahit pagpalagay na nga natin na hindi siya matanggal bilang Senate President, lame duck na to bilang Senate President, wala nang kwenta yan bilang Senate President. Ang gagawin niya na lamang diyan magpe-preside kung sakasakali. Kasi bakit? Eventually, magkakabutuhan sa bawat desisyon na gagawin ng Senado. Ilan na lamang ba ang majority ngayon? 11 na lamang ang physically present kung lahat sila present. 11 ang minority. Tapos, malamang sa mga susunod na araw, baka magtago na rin si Bongo pag nilabasan na ito ng warrant of arrest ng ICC at susuko ba o magtatago ito pong mga katulad ni Chis Escudero, Joel Villanueva at saka ito pong si Rodante Marcoleta. Sina magkapatid kasing Villar, Camille at Mark at si Robin Padilla, mga bailable naman yung kakaharaping kaso ng mga yan eh. Kaya sigurado makaka-attend pa rin sila ng mga pagdinig sa plenaryo. Pero kulang na talaga sila sa bilang. Kaya ngayon, pilit pa rin kumakapit. Kung meron lamang pong hiya talaga itong si Alan Peter Cayetano, mga tol, kung medyo mababaw ang balat nito, yung manipis ang balat, no? Magbibitiw na ito. Wala nang sumusuporta ditong mga matitino ang utak. Ang sumusuporta na lamang dito kay Alan Peter Cayetano, mga DDS na mga tatanga-tanga. naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka, mga at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan
dahil dito sa abandonment. Plus dalawang health bills, mas na karta o barangay health workers at saka Pero anti-COVID. yan oh, 'di ba yung mga sinasabi dito ni Senator Risa, oh, Magna Carta for Barangay Health Workers. Tapos yung anti-detention bill yata yun sa hospital. No, lahat 'yan nakabinbin ngayon. Pag-uusapan na lamang sana sa plenaryo para maisabatas na. Pero dahil sa kakapalan ng pagmumukha nitong si Cayetano na pinaniniwalaan ng mga tatanga-tangang Duterte supporters, lahat yan nababaliwala ngayon. Pagka nag-adjourn sine die bukas, na hindi na naman sila pumasok, paano mangyayari? Kawawa naman lalong-lalo na yung mga general na i-confirm na lamang yung kanilang promotion, hindi pa nangyari, tapos magre-retired sila, abutin sila ng birthday nila nang hindi man lang na-promote dahil sa kakapalan ng pagmumuka nitong si Cayetano na ayaw magpakita pamunuan ang Senado kung saan siya ang pinuno. Napakakapal talaga ng pagmumukha mo, Alan Peter Cayetano. Beyond nasa amendment na hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa atin. Sa lahat, sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Lisa, sa lahat ng nasa hospital ngayon, na mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital na hindi makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano, Yan. at ipapasa na sana natin. Kasalanan. Yung mga may kamag-anak ngayon sa mga hospital na talagang hirap-hirap sa pagbabayad ng kanilang bills tapos walang magawa, sana makakatulong ang batas na ito. Pero hindi maisabatas dahil sa kakapalan ng pagmumuka nitong si Alan Peter Cayetano. Namin ang batas na yan na pagpapabawal yung paggagawa ng ganyan, na i-hostage yung pasyente. Hindi natin na ipasa. Sir, kaya natin delay dito. Calm down. Resign. Ay nako, ang masasabi lamang talaga natin mga tol, sobrang kapal ng pagmumuka nitong si Alan Peter Cayetano. I-comment ninyo kung ano yung gusto nyong itawag kay Alan Peter Cayetano sa oras na ito, babasahin ko. Ako, tinatawag ko siyang demonyo sa paningin ko, tinatawag ko siyang kawatano, tinatawag ko siyang napakakapal ng pagmumuka. I-comment nyo lamang, meron pang nagsabi dito, Alan Petra Kawatano. No? Ikinahihiya ka ng tatay mo. Sabi niya, Maldita Kawatano, kapito ko. Bakit Maldita Kawatano? Bading ba talaga siya? Sabi kasi ni Ramon Tulfo, bading daw ito eh. Kanina may chinichismis pa rito si Seven Samurai sa atin eh. Oh. No? Tapos yung mga tatanga-tangang Duterte supporter, paniwalang-paniwala pa sa kanya. Alan Satanas, Cayetaning, opportunista na tao si 10K. Class D at Class E. Kawawa. Totoo yun. Kasi yung batas, dahil sa kakapalan ng pagmumuka nitong si Cayetano, na kapituko sa kapangyarihan, hindi maisabatas yung batas. Kawatano, jablo yan. Santong Kawatano, gahaman sa kapangyarihan. No, Kawatano, Maldits. Natatawa ako pag Maldits kasi bading yung ganun, di ba? Bulaang politiko, Boy 10K. Super demonyo. Yan Baklang Kawatan, demonyo, palang bading, the evil 10K. Naknang tetang na yan. Baklang Kawatan, 10K Kawatano, demonyo, jablong Kawatano. Grabe, no? Ay, hanggat si Alan Peter Cayetano ang Senate President diyan sa Senado, gulo lamang ang mangyayari. Panggulo talaga ito, hindi ito Pangulo ng Senado. Panggulo sa Senado. Simula po nung May 11, nang siya'y maging panggulo diyan sa Senado, puro kaguluhan na lamang talaga ang inabot po ng Senado. Mag-isip-isip na kayo. Yung ilan diyang mga miyembro ng majority block, tingnan nyo kung anong nangyayari sa minamahal ninyong institusyon. Gusto nyo magtrabaho? Paano kayo makakapagtrabaho kung yung sinusuportahan yung pinuno ayaw magtrabaho? Bahagi kayo ng kakapalan ng pagmumuka pag nagpatuloy kayo sa ganyang sitwasyon. Biruin ninyo, 24 Independent Republic kung tawagin, tapos magpapadikta kayo dito kay Cayetano kung ano gusto niya. Hindi papasok dahil gusto lamang ni Cayetano. Saan ka nakakita ngayon ng senador na nadidiktahan ng ganitong uri ng tao? Kayo, na mga senador dyan sa majority, no?
Mga tuta pala kayo ni Cayetano. Ibig sabihin lamang, sunod-sunuran kayo sa gusto ni Cayetano. Yun ang katotohanan sa inyo. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo pare-parehas. Sana i-redeem nyo pa yung mga sarili ninyo. Anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan mga tol? I-comment nyo lamang po dyan sa chat area at comment section. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.